Third person's POV. Humampa sa ulo ng isang female cook ang isang baril na hawak ni Daisy, isa sa mga miyembro ng Delta Organization. Kaagad nawala ng malay ang babaeng nasa 30s pa lamang ang edad. Malakas itong hinila ni Daisy patungo sa madilim na bahagi ng likurang kusina. Hinubere niya ito ng uniform at siyang mabilis na nagsuot. Basta na lamang niya itong iniwan sa isang sulok bago siya pumasok sa loob ng kusina kung saan, abala ang lahat ng mga tagaluto para sa easy serve na pagkain sa mga banyaga. Umasta siya na kabilang sa mga ito. Nakita niya ang isang babaeng may bitbit na tray na puno ng mga pagkain. Kaagad niya itong hinarang. Ilalabas na ba yan? Ako na ang gagawa. Magpahinga ka na muna, mukhang pagod ka na. Napatitig sa kanya ang babae. Oo, pagod na talaga ako eh. Bago ka lang ba dito? Parang ngayon lang kita nakita. Kaagad binigyan ni Daisy ng matamis na ngiti ang babae. Oo, kaka-hire ko lang. Sige na, ako na dito. Magpahinga ka muna. Okay, sige, salamat ha. Sa table 33 nga pala yan. Kaagad namang ipinasa sa kanya ng babae ang tray na kaagad din niyang tinanggap. Okay, walang anuman. Mabilis na siyang tumalikod at lumabas ng kusina. Nadaanan niya ang isang bar counter sa gilid. Isang lalaking nakauniporme ang naruroon ngayon at abala sa pagmimix ng mga alak. Nagkalat din ang mga waiter sa buong paligid na bawat isa ay may dalang tray at nag-aalok ng mga alak sa mga banyaga. Tinungo niya ang kinaroroonan ng table 33 at ibinigay sa mga banyaga ang mga pagkain. Here's your food, sir. Napatitig naman sa kanya ang mga banyaga at napangiti. The waitresses here are already lovely. Imagine how beautiful the models are. You're right, Mr. White. Naghalakakan silang lahat. Ang isa sa mga banyaga ay pumalo pa ng malakas sa pisngi ng pangupo ni Daisy. Binigyan naman ni Daisy ang mga ito ng isang napakatamis na ngiti. Sasabay-sabayin ko kayo mamaya, mga sir. Babula ang mga bibig nyo at mamumuti ang mga mata. What did you say? Tanong ng isa sa kanila, nang hindi nito naintindihan ang sinabi niya. You're very handsome, sir. Tura naman ni Daisy bago tumalikod, at muling iniwan ang grupo. Muli namang naghalakakan ng mga banyaga. I'll wait for you later, beautiful. I like you. Sigaw ng isa sa kanila. Napangisi na lamang si Daisy nang marinig niya ang sinabi nito. Tuloy-tuloy siyang naglakad hanggang sa hindi niya napansin ang pagdaan niya sa harapan ni Adam, na hanggang ngayon ay umaasta pa ring bodyguard, habang lihim na nagmamasid sa buong paligid. Tinungo ni Daisy ang kinaroroonan ng bar counter at pumasok sa loob, kung nasaan ang male bartender. Hi! Kanina pa kita nakikita dito. Wala ka bang kapalitan? Mukhang pagod ka na, aniya dito. Kanina pa nga ako iing-ihi eh. Hindi lang ako makaalis. Kailangan kong matapos ang pagtitimpla nitong special nilang alak. Napatitig naman si Daisy sa isang malaking glass jug na nakapatong sa ibabaw ng counter. Halos mapuno na ito ng kulay pulang alak, ngunit patuloy pa rin sa pagtitimpla ang bartender sa isa pang glass jar ng mga pinaghalong alak. Kasama din ba yan? Tanong niya dito. Ito na lang naman ang kulang. Sige na, umihi ka na muna. Ako na ang maghahalo. Masama ang magtiis ng ihiin, magkakasakit ka sa pantog. Parang sisabog na talaga ang pantog ko. Thank you, mabilis lang ako. Okay, ako na ang bahala dito. Kaagad na ipinasa sa kanya ng lalaki ang glass jar at mabilis na tumalikod. Lumabas ito ng bar counter at nagtungo sa direksyon ng kusina. Mayroon na tayong control sa CCTV room. Gawin nyo na ang dapat nyong gawin, dali, utos naman sa kanya ni Tyrone sa kabilang linya ng suot niyang hidden earpiece. Kasalukuyan naman ito ngayong nasa loob ng CCTV control room, matapos nitong patumbahin kanina ang tatlong lalaking humahawak nito. Copy, mahinang sagot naman sa kanya ni Daisy. Kaagad niyang inilabas mula sa bulsa niya ang isang klase ng nakal-alasong gamot, na kayang pumatay ng lahat ng taong makakainom nito. Pasimple niya itong inihalo sa jar bago niya ito inalag-alog. Kaagad na rin niya itong inihalo sa malaking jug, hanggang sa mapuno na ito ng tuluyan. Bago magsimula ang subastahan ay muling lumabas sa stage ang MC, kasabay nito ay paglabas na rin ng isang matabang lalaki sa ibaba sa gilid ng stage. Pinalilibutan ito ng mga bodyguard niya. Napupuno ng mga gininto ang diamant ang katawan nito.
Sinalubong ito ng mga banyagang malapit sa kinaroroonan nito at nakipagkamay. Hindi ako sigurado, pero parang siya ang pinuno nila, bulong ni Daisy sa hidden earpiece niya. Get in position, utos naman ng leader nilang si Tyrone sa kabilang linya. Dumating ang bartender at muling pumasok sa loob ng bar counter. Pasensya na kung medyo natagalan ako. Samubo na rin ako ng kaunting pagkain sa kusina. Gutom-gutom na rin kasi ako. Okay lang. Naihalo ko na ang alak. Natikman ko na rin at okay na okay. Ang galing mo. Tinapik-tapik ko siya sa braso niya. Bigla namang lumapad ang pagkakangiti nito. Thank you. Kaagad na ring nilisan ni Daisy ang bar counter. Is everyone ready? Bigla namang sumigaw ang MC sa hawak nitong mikropono. This is the moment we've all been eagerly anticipating. Now, we can finally lay our eyes on our gorgeous ladies. You can choose at least a few. Muling nang ibabaw ang masigabong palakpakan ng mga banyaga sa buong paligid. Samantala, sa mga sandaling ito ay mas lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ni Adam, habang hinihintay ang paglabas ng kanyang kapatid mula sa mga kababaihan. Hindi nga naglaon, ay nagsimula na ang mga itong maglabasan sa mga suot nitong kaakit-akit na mga bestida. Miigsi, hapit na hapit at halos makita na ang masiselang parte ng mga katawan. Nagsimula ang mga itong lumakad sa stage, na animoy mga modelo. Karamihan sa kanila ay napupuno ng mga takot ang anyo, ang iba naman ay taas noo at may pagmamalaki, na tila ba nagugustuhan pa ang trabahong iniatang sa kanila. Hinanap ni Adam sa mga babaeng ito ang mukha ng kapatid niya, ngunit hindi niya ito makita. Nagsimula na ring pumili ang mga banyaga sa kanila. Sa mga sandaling ito, ay isa-isa nang inuubos ng mga agent ang lahat ng mga armadong bantay sa buong hospital. Nasa likod na rin ng stage sila Jasmine, Carlon, Sabrina at Trisha para sa batch 2 nanograms mga kababaihang lalabas sa stage. Hawak sila ng mga bantay na puno ng armas. Kinakabahan ako Ate Jasmine, magtiwala ka lang sa akin. Hinawakan ni Jasmine ang kamay ni Trisha at pinisil-pisil. Hep hep. Huwag mo alang bahala, because there are many more attractive and beautiful virgins waiting for you. Nadinig nilang sigaw ng MC mula sa mikroponong hawak nito mula sa stage. Umakyat na kayo, bilis. Halos itulak na naman sila ng mga matatandang babaeng naririto at kasama nila. Kaagad na rin silang umakyat sa stage kung saan, natatabingan pa ng makakapal na kulay pulang kurtina. But before we move on to the main event, we invite you to savor the exquisite flavor of what many consider the finest wine. Our esteemed guest Mr. Hector Rosales crafted this exceptional wine. Please join us in giving him a heartfelt welcome. Muling pumuno ang malakas na hiyawan at palakpakan ng lahat sa buong hall. Umakyat ng stage ang pinakapinuno ng sindikatong si Hector Rosales at nagsalita sa mikropono, "Thank you for the warm welcome. Many of you are our customers, while others are new to our market. You are all welcome and free to choose the products you love. You can only hope that they all go through a thorough screening, are clean, and most of them are virgins. Just like you expected." Muling naghiyawan ang mga banyaga sa kanilang mga nakatalagang mesa. Puno ng pagnanasa ang kanilang mga mata. Karamihan sa kanila ay yakap na ang mga babaeng napili nila. As you select the girls you like, I want you to try the tasty wine I prepared. It's my new gift to you all. Sinimulan ng iserve ng mga waiter ang mga alak mula sa malaking glass jug, kasabay naman nito, ay sinimulan na ring palabasan ang batch 2 nanograms mga kababaihan sa gitna ng stage. Muling naghiyawan at palakpakan ang mga banyaga, na puno ng matinding pagnanasa ang kanilang mga mata, habang nakatitig sa mga babaeng nagsisimulang maglakad sa gitna ng stage. Lahat ng mga ito ay kaakit-akit at maalindog. Kabilang na nga sa kanila sila, Jasmine, Carlon, Sabrina at Trisha. Samantala, hindi makapaniwala si Adam nang makita ng kanyang mga mata na kabilang sa grupong ito, ang girlfriend niyang si Jasmine. Ang inaasahan niya lamang makita sa mga ito, ay ang nakababata niyang kapatid na si Trisha. Naikuyong niya ng mahigpit ang mga kamao niya. Dumaan ang isang waiter sa kanyang harapan na may dalang mga inumin. Wala sa sarili siyang dumampot ng isang baso mula dito. Jasmine, isa si Adam sa mga bodyguard.
Nakatayo siya sa gitna, pinakamalayo sa stage na kinaroroonan mo, at may hawak siyang baso ng alak. Sigaw ni Tyrone sa kabilang linya, habang nakatitig ito sa isang monitor ng CCTV camera. Bigla namang nawala ng balanse si Jasmine dahil sa narinig niya, at kamuntik na siyang tumamba sa gitna ng stage. Kaagad ding damapo ang paningin niya kay Adam, na ngayon nasa sentro ng stage na kanyang kinatatayuan. Napakadilim ng anyo nito habang nakatitig sa kanya. Kaagad ding damako ang paningin niya sa hawak nitong baso ng alak, na ngayon handa na nitong inumin. Mabilis siyang naglakad patungo sa pinakaharapang bahagi ng stage. Nagpalunat ikot siya, kasabay ng paghuhubad niya sa isa sa mga singsing niyang may nagtatagong maliliit na patalim. Nagpalakpakan at hiyawan naman ang mga banyaga habang nakatitig sa kanya. Ang iba ay nagsitayuan pa habang umiinom na ng mga alak. Natutok ang atensyon ng lahat sa kanya. Sa isa pang pag-ikot niya, ay malakas niyang ibinato ang singsing na hawak niya, diretso sa kinaroroonan ni Adam. At bago pa mainom ni Adam ang alak, ay malakas nang tumama dito ang singsing dahilan upang mabasag ito, at manggahulog sa sahig kasama ang alak. Lam-erawan ang labis na gulat sa anyo ni Adam, habang nakatitig sa maliit na parte ng basong hawak pa rin niya, hanggang sa bitawan na rin niya ito at mahulog sa sahig. Nabasa ng alak ang mga laylayan ng pantalon niya. Samantala, hindi ito gaanong napansin ng mga tao. Mas lalo pa ang mga itong naghiyawan dahil sa napakagaling na performance ni Jasmine, sa ibabaw ng stage. Ngunit karamihan sa kanila ay isa-isa nang nanginginig at bumubula ang mga bibig, dahil sa mga alak na ininom nila. Isa na rin sa kanila ang leader ng sindikatong si Hector Rosales, na kabababa lamang ng stage. Hawak-hawak na nito ang sariling leeg, at nag-uumpisa na ring tumirik ang mga mata. Huwag niyong inumin ang alak. May lason ito. Nagkagulong bigla ang mga tao, at tila hindi malaman ng mga nagkalat na bodyguard ang gagawin. Kaagad nagsibagsakan sa sahig ang mga banyaga at nawala ng malay. Hindi makapaniwala si Adam sa kanyang mga nakikita. Pinagmasdan niya rin ang nabasag na baso sa kanyang paanan na ang alak nito, ay kamuntik na niyang mainom kani-kanina lamang. Napansin niya rin ang isang kumikinang na singsing sa kanyang paanan. Mabilis niya itong dinampot at pinagmasdan. Nangunot ang kanyang noo dahil tila pamilyar sa kanya ang singsing. Samantala, mabilis nang hinila ni Jasmine si Trisha at isinama sa mga katim niya. Sumama ka na sa kanila. Pupuntahan ko lang ang kuya mo. Opo, mag-iingat ka Ate Jasmine. Kayo rin. Makakalabas tayong lahat dito ng buhay. Kaagad na rin siyang tumalikod at mabilis na bumaba ng stage. Hinila naman na nila Carlan at Sabrina si Trisha, patungo sa likurang bahagi ng stage. Mabilis na pinuntahan ni Jasmine ang kinaroroonan ni Adam ngunit bago yun, ay ilang bantay ang kanyang nakasalubong at sinubukan siyang pigilan. Tatakas ka pa ha, halika rito, sigaw ng isa sa kanila, pero nakatikim sila ng malalakas na suntok at tadyak mula kay Jasmine. Kaagad na sugatan ang mga panga ng dalawang lalaki, mula sa mga nakatagong kutsilyo sa singsing na suot ni Jasmine. 5 lalaki pa ang nagtangkang lumapit sa kanya. Naaga naman kaagad nila ang atensyon ni Adam, mula sa di kalayuan. Jasmine, kaagad din siyang tumakbo at tumulong mula sa paglubog sa mga lalaki. Ginamit din niya ang lakas ng kanyang mga kamao para mapatamba ang mga ito, hanggang sa magkadikit na silang dalawa ni Jasmine. Nasaan si Trisha? Tanong niya sa dalaga. Ligtas na siya. Bakit ka pumasok dito? Inis na tanong sa kanya ni Jasmine. Hindi naman na nakasagot pa si Adam, nang bigla na lamang may magpaputok sa kanila ng baril. Napamurang bigla si Adam, kasabay ng sabay nilang pagyuko ni Jasmine sa sahig. Natano naman kaagad ni Jasmine ang pinanggalingan ng putok ng baril, at nagmumula ito kay Ruben, na nasa dulong bahagi ng hall. Magkasama pa talaga kayo ha? Sinusundo mo na ba ang syota mo? Sigaw nito sa kanila. Come on! Kaagad namang hinila ni Jasmine ang kamay ni Adam at nagkubli sila sa mga mesa, hanggang sa makalabas sila sa malaking pinto ng hall. Mabilis silang tumakbo sa hallway patungo sa dulong bahagi kung saan may mga hagdan. Ngunit bago sila makarating doon, ay muli silang pinaputukan ni Ruben ng sunod-sunod na bala mula sa likuran. Mabilis namang hinila ni Adam si Jasmine at lumiko sa kaliwang bahagi. Nagkubli sila sa gilid nito.
Humalaklak ng napakalakas si Ruben habang sumusunod sa kanila. Nag-echo ang boses nito sa buong hallway. Ibigay mo na lang sa akin yang syota mo unggoy. Mas bagay kaming dalawa, hindi ko akalain na napakasarap pala niyang humawak. Muli itong humalaklak ng pagkalakas-lakas. Nangunot namang bigla ang noo ni Adam, kasabay ng mabilis niyang paglingon kay Jasmine, na nasa tabi niya. Kaagad na umiling sa kanya si Jasmine. Naputol lang talaga ang masarap nating moment sa Lodger Motel. Hindi ko rin alam kung paano ako nakatulog dun baby. Pero hayaan mo, matutuloy muli ang ating paglalabing-labing. Iwan mo na ang lalaking yan, dahil wala kang mapapala sa kanya. Mas mahirap pa siya sa pulubi. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Gagawin kitang reyna ng palasyo ko. Mas lalo pang bamada ang matinding galit na may halong pagtataka sa anyo ni Adam, habang nakatitig kay Jasmine. Magpapaliwanag ako, ginawa mo ba yun? Matigas niyang tanong sa girlfriend. Hindi ito kagaya ng iniisip mo. Kaagad na hinawakan ni Adam ang baril na hawak ni Ruben, nang bigla na lamang itong lumitaw sa kanilang harapan mula sa pagtatago nila. Kaagad nagpambuno ang dalawa sa sahig at nag-agawan sa baril. Adam, sigaw ni Jasmine na tila hindi malaman ang gagawin. Dalawang lalaki ang biglang dumating mula sa likuran niya at tinangka siyang barilin, pero mabilis siyang nakayuko at ang bala ay sa likod ni Ruben tumama. Nagpadulas si Jasmine sa sahig hanggang sa metalikid na niya ang mga paa ng mga lalaki. Kaagad bumagsak ang mga ito sa sahig at nabitawan ang mga baril. Ang isang baril ay mabilis na dinampot ni Jasmine habang ang isa naman ay sinipa niya papalayo. Kaagad din niyang pinagbabaril ang dalawang lalaki, habang si Ruben naman ay sumabog ang ulo dahil sa sunod-sunod na balang tinanggap niya mula kay Adam. Hiningal si Adam sa pagod at matinding galit na nararamdaman niya. Kaagad naman siyang hinarap ni Jasmine, matapos din niyang mapatay ang dalawang lalaki. Walang nangyari sa amin. Kinuha ko lang ang loob niya para matukoy namin ang kuta nilang to, kaagad niyang paliwanag kay Adam. Mabilis niyang inalis ang hidden earpiece sa tainga niya, upang hindi sila marinig ng grupo nila. Pinatay niya ito at ibinulsa. Kailangan naming mailigtas ang mga babaeng binibiktima nila. Nang dahil ba sa kanya kaya nagpumilit kang tumira sa apartment ko? Dahil lang sa misyon na to, at hindi dahil sa Kim. Hindi, huli ko na nalaman yun at hindi naman dapat ako kasali dito. Assignment ito ng ibang organization na pinamumunuan ng pinsan ko, si Kuya Tyrone. Yung lalaking nagpanggap na nagtitinda ng fishball sa labas ng Jimenez compound. Nagulat din ako dahil si Ruben pala ang minamanmanan nila. Hiniram ako ni Kuya Tyrone mula sa team namin, dahil sa akin may pagnanasa si Ruben. Mas madali kong makukuha ang loob niya kung aayunan ko ang mga gusto niya. Siya ang dahilan kung bakit namin natunton ang lugar na to. Napakaraming babae ang ikinukulong nila dito para ibenta sa mga banyaga, kasama na ang kapatid mo. Sino ka ba talaga? Tanong sa kanya ni Adam. Huminga ng malalim si Jasmine. Nagtatrabaho ako bilang isang undercover agent, lihim na kumikilos upang tulungan ang gobyerno sa pagprotekta sa ating bansa mula sa mga kriminal at sindikato. Lahat ay gagawin namin para sa bansa, para sa mga kababayan natin, kahit gaano karuming trabaho pa ang ibigay nila sa amin. Hindi kami nagrereklamo dahil nasa puso namin ang trabahong to, at ang kapayapaan ng bansa natin. Hindi naman nakasagot si Adam. Nagtatrabaho ako sa serbisyong ito sa loob ng 10 taon, pero ikaw pa lang ang kauna-unahang lalaking nakakuha sa akin. Kaya alam mong iniingatan ko rin ang sarili ko, kahit gaano karami pang mga lalaki ang nahahawakan ko. Mahal kita Adam, sa oras na may kasal na tayo, hihinto na ako sa trabahong to. Pangako ko sa iyo, ikaw naman ang aalagaan ko at ang future children natin. Sa inyo ko na lamang ibubuhos ang mga natitirang buhay ko sa mundong to. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Jasmine habang nakatitig sa binata. Kaagad din namang napalitan ng emosyon ang mga mata ni Adam, habang nakatitig sa girlfriend niya. Mabilis niya rin itong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Mas lalo namang naging emosyonal si Jasmine. Sabay nilang sinalubong ng mainit na halik ang mga labi ng isa't isa. Nabulabog lang sila, nang bigla na lamang mag-vibrate ang cellphone ni Jasmine mula sa bulsa ni Adam. Kaagad silang nagbitaw at inilabas ito ni Adam mula sa bulsa niya. Pangalan ni Tyrone ang siyang tumatawag.
Mabilis naman itong inagaw ni Jasmine mula sa kanya at sinagot. Kuya, umalis na kayo sa building, ang buong ospital ay sasabog sa loob ng 2 minuto. Inilikas na namin ang lahat ng mga doktor, nurse, at mga pasyente. Paano si Trisha? Ligtas na siya. Okay, nariyan na kami. Kaagad na ibinulsa ni Jasmine ang cellphone niya, at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Adam. 2 minuto na lamang daw at sasabog na ang buong hospital. Fair na, kaagad naman siyang hinila ni Adam, at mabilis na tinungo ang hagdan. Ilang mga kalaban pa ang kanilang nakasalubong, bago nila ang mga ito nalampasan. 3 palapag ang kanilang inakyat bago sila nakarating sa basement. Mabilis silang tumakbo palabas nito, at hindi rin nagtagal, ay bigla na lamang sumabog ng sunod-sunod ang buong hospital. Kuya, humagulgol si Trisha nang may akap na niya ang mga kuya niya. Pati ako ay naiyak na rin sa eksena nila. Paulit-ulit ko namang sinasabi sa inyo, di ba? Huwag na huwag kayong sasama sa mga hindi nyo naman kilalang tao. Lalaki man yan o babae. Maging aral na sana ito sa iyo, pangangaral pa rin sa kanya ni Adam. Gusto ko lang naman po sanang makatulong sa inyo mga kuya, humihikbing sagot naman sa kanya ni Trisha. Hindi nyo na kailangan pang gawin yan ngayon. May pera na tayo, tayo pa ang makapagpapatayo ng kung anumang negosyong gustuhin natin. Anong ibig mong sabihin kuya? Tanong naman kaagad sa kanya ni Alden. Sa bahay ko na lang ipapaliwanag. Umuwi na tayo, kaagad na humarap sa akin si Adam. Sasama ka ba? Uuwi muna ako sa Cavite. Hindi na muna, kailangan naming mag-report ngayon sa General. Magkita na lang tayo bukas. Tumanggo-tango naman siya. Okay, humugot siya sa kanyang bulsa at inilabas mula doon ang singsing na pag-aari ko. Ang singsing na ibinato ko sa kanya kanina. Sa iyo ba to? Agad naman akong ngumiti sa kanya. Nagpo-propose ka ba? Pabirong tanong ko. Tumawa siya. It's yours right. Natawa na ako ng tuluyan. Akala ko nagpo-propose ka na. Pakisuot mo. Inilahad ko sa harapan niya ang kamay ko. Marahan naman niyang isinuot sa daliri ko ang singsing ko. Pinindot ko ang isang napakaliit na button nito sa ilalim, gamit lang ang thumb mark ko kasabay nito, ay paglabas sa ibabaw nito ng 2 maliliit na knife. Nagulat naman siya at napatitig dito. Natawa ako sa reaksyon niya. Kaagad ko na rin itong ibinalik sa dati. Muli niya akong hinarap at niyakap ng mahigpit. Mas lalo akong napangiti at niyakap din siya ng mahigpit. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya ng malalim. Maraming beses mo nang iniligtas ang buhay ko, pati na rin ang buhay ni Trisha at Trixie mula sa mga masasamang tao. Paano pa ako makakabayad sa iyo? Anong nagawa ko para bigyan ako ng Diyos ng isang tulad mo? Niluwagan ko ang pagkakayakap sa kanya at tumingala sa kanya. Tumingkayad ako at hinalikan siya sa mga labi. Naramdaman ko ang lambot at init ng mga ito. Tumingin ulit ako sa mata niya. Mayroon ka kasing mabuting puso. Hinawakan ko ang dibdib niya. Hindi hahayaan ng Diyos na patuloy ang nasusugatan. Ipinadala niya ako sa iyo para gumamot dyan. Tama ba ako? Magaling ka na ba? Bigla na lamang niyang siniil ng mainit na halik ang mga labi ko. Napangiti naman ako at hindi ko rin napigil ang maging emosyonal. Muli rin niyang binitawan ang mga labi ko at tumitig sa aking mga mata. Thank you so much for coming to me. Oo, ikaw nga ang gamot ko, at mabilis mong pinagaling ang sugat sa puso ko sa maigsing panahon lamang. Tuluyan na akong naluha sa sinabi niya. Higit pa ang ibinigay sa akin ng Diyos. Parang matutunaw ang puso ko sa sinabi niya. Muli kaming nagyakap ng mahigpit. Magre-resign na ako sa trabaho. Aayusin ko muna ang pamilya ko, ang buhay ng mga kapatid ko. Pwede bang bigyan mo muna ako ng time? Muli akong tumangala sa kanya. Okay lang. Dapat lang naunahin mo muna ang kalagayan nila. Pangako, kapag maayos na ang lahat, tayo naman. Gusto ko lang na maging okay na sila, stable na bago ako bumuo ng sarili kong pamilya. Paulit-ulit akong tumanggo. Naiintindihan ko, at sumasang-ayon ako doon. Mahihintay mo naman ako, di ba? Kung hindi, sabihin mo na ngayon pa lang. Muli ko siyang hinalikan sa mga labi niya, kasabay ng pagtulong muli ng mga luha ko sa pisngi. Kaya kung maghintay kahit gaano pa katagal. Aasa ako na babalik ka. I promise. Muli kaming nagyakap ng mahigpit. Magkahalong lungkot, takot at kaligayahan ang nararamdaman ko sa mga sandaling ito.
Nalulungkot ako dahil mukhang magkakalayo kami ng matagal, at takot na baka hindi na siya bumalik pa. Pero maghihintay pa rin ako dahil mahal ko siya. Let's go. Kailangan na nating umalis, pagyaya na sa akin ni Kuya Tristan. Muli na kaming nagkalas ni Adam. Sisiguraduhin naming ligtas kayong makakauwi sa Cavite kasama ang isa sa aming mga team. Aniya kay Adam, na siyang tinanguan naman ng boyfriend ko. Yamakap din sa akin si Trisha at paulit-ulit na nagpasalamat. Magkikita pa tayo ate. Oo naman, makakarating pa ako sa inyo, at kayo din sa amin. Opo, napakabait niyo po, mag-iingat po kayo. Kayo rin. Muli kaming nagyakap ng mahigpit. Maging sila Alden at Aaron ay nagpasalamat din sa akin at sa buong team. Dito na rin kami nagkahiwalay. Nakipag-ugnayan muna ang leader naming si Kuya Tyrone sa Provincial Director of Laguna para sa kasong ito. Bumalik kami ng Manila kasama ang buong team. Sa mansion ng family ko sa Mandaluyong ako umuwi. 2:00 na ng madaling araw, at madilim na ang buong kabahayan. Sa mga oras na ito ay siguradong natutulog na sila mom and dad. Ang mga kapatid ko naman ay may mga sarili na ring tahanan, dahil lahat sila ay may mga kanya-kanya ng pamilya. Ako na lamang ang natitirang single sa aming magkakapatid. Dumiretso ako sa kusina at uminom ng tubig. Pagod na pagod ang buo kong katawan pero masaya ako, dahil isang misyon na naman ang napagtagumpayan namin. Karangalan namin ang bawat kasong neresolba namin. Pinatay ko na rin ang ilaw dito sa kusina at lumabas. Dumiretso na ako sa hagdan at umakyat patungo sa second floor. Minabuti ko munang magtungo sa silid ng mga magulang namin. Tanging recessed lights lamang ang mga nakabukas na ilaw sa kisame, kaya kahit papaano ay nakikita ko pa rin ang paligid. Bubuksan ko na sana ang pinto pero nauna na itong bumukas, at bumungad si Daddy. Napahinto din siya nang makita niya ako. Naka-bathrobe lang siya. Dad, lumapit ako sa kanya at humulik sa pisngi niya. Hindi ko rin napigil ang yakapin siya. I'm sorry, kakauwi ko lang. Narinig ko naman ang paghinga niya ng malalim, pero napangiti ako ng bamalat na rin sa akin ang mga braso niya. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Mukhang sinabi na sa kanya ni Kuya Junior ang tungkol sa nagdaang misyon namin dahil nagkausap din kami kanina, at kinumusta niya rin ako. Okay na okay dad, isa kaya ako sa mga magagaling na agent, may pagmamalaki ko namang sagot sa kanya. Congratulations! Kahit madalas kitang pag-alitan, proud pa rin ako sa'yo. Kumalas ako sa kanya at tumangala. Sobrang saya ko sa sinabi niya. Thanks, Dad. Pero hanggang dito na lamang si Agent Jasmine. Kahit may kadiliman ay naaninag ko pa rin ang pagkunot ng kanyang noo habang nakatitig sa akin. Anong ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim. Nagpaalam na po ako kay Kuya Tristan. Magre-resign na po ako sa trabaho. Everyone bigla ang pagtataka sa anyo niya. Bakit biglaan ang desisyon mo? Pagkatapos ng 10 taon na paglilingkod sa bansa, pakiramdam ko oras na para magpatuloy ako. Ako nga lang yata sa mga babae ang umabot ng ganito katagal. Ikakasal ka na ba? Napangiti naman ako at bigla ring naging emosyonal. Kapag binal-ika niya ako dad, hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong napahikbi sa harapan niya. Kaagad ding tumulo ang mga luha ko sa pisngi. Nangako naman siya na babalik siya. Aayusin lang daw niya ang buhay nilang magkakapatid. May tiwala naman ako sa kanya. Hinila niya ako at muling niyakap ng mahigpit. Kung ganoon, bakit ka umiiyak? Hindi ko din po alam. Bigla akong napasinok. Kung nagtiwala ka sa kanya, hindi ka iiyak ng ganyan. Hindi ako nakasagot. Ang totoo ay natatakot talaga ako. Hindi kasi ako sigurado kung magaling na ba talaga siya, kung nakamove on na ba talaga siya, at kung mahal na niya ako. Alam kong mahirap ang mga pinagdaanan niya at masyadong malalim yung pagmamahal na ibinigay niya noon para kay Esmeralda, at malaki ang sugat na idinulot nito sa kanya. Dahil kung hindi niya magagawang kitilin ng paulit-ulit ang buhay niya. Kung wala lang talaga ako, matagal na rin sana siyang wala sa mundong ito. Ako lang ang nagpumilit na pumasok sa buhay niya, at wala lang siyang nagawa sa kakulaitan ko. Pero pinili ko pa ring mag-resign sa trabaho para sa kanya, kahit walang kasiguraduhan na babalik siya. Kung hindi man magiging kami sa dulo, hindi na rin ako iibig pa ng iba. Sapat na para sa akin na minsan sa buhay ko ay naging bahagi siya. Nangako naman siya, hindi ba?
Ani Dad. Yes Dad. Panghawakan mo lang ang pangako niya. Kung hindi mangyayari yun, hindi siya ang tamang lalaki para sa'yo. Iba na ang nakatadhana para sa'yo. Muli akong napahikbi sa sinabi niya. Hindi ko yata matatanggap yun. Maglinis ka ng katawan mo. Ang baho mo. Bigla akong napasimangot nang kumalas na siya sa akin. Inamoy-amoy ko ang sarili ko. Hindi naman tulog na po ba si Mommy? Sumilip ako sa loob at natano ko naman si Mommy sa kama na mahimbing nang natutulog. Kanina pa, bukas mo na lang siya kausapin. Kumain ka na ba? Kumain na po kami kanina kasama ang team. Good night Dad. Muli akong humalik sa pisngi niya. Good night. Simula ngayon, ay oras-oras nyo nang makikita ang pagmumukha ko dito sa bahay. Yan ang gusto nyo diba? Bahala kang magsawa. Kaagad ko na rin siyang tinalikuran. Narinig ko naman ang pagtawa niya mula sa likuran ko. Okay lang, kamukha mo naman ang mommy mo. Bigla na lamang akong napangiwi sa sinabi niya. In love kay mommy, ani ko nang hindi siya nililangon. Tuluyan na rin akong pumasok sa loob ng silid ko. Napabuntong hininga na lamang ako ng malalim habang hinuhubad ang mga damit ko. Dumiretso ako sa banyo at mabilis na naligo. Ilang minuto lamang ang ginugol ko sa loob dahil antok na rin ako. Tanging robe na lamang ang tapis ko paglabas ko ng banyo. Ginamitan ko ng hair blower ang buhok ko upang matuyo kaagad. Isang kulay puting nighties ang isinuot ko bago ako nahiga sa kama. Hinubad ko ang mga singsing ko at itinago sa loob ng drawer. Dinampot ko naman ang cellphone ko at umasa pa rin na may mababasa akong missed call o kahit isang text message man lang mula kay Adam. Ayon kay Dave, ay naihatid na niya kanina ng maayos sa Cavite ang magkakapatid, sa mismong bahay ng pamilya nila. Pero ganoon na lamang ang panghihina ko nang wala akong natanggap na kahit ano mula sa kanya. Ni hindi man lang niya tinanong kung nakauwi na ba ako o ano. Napakagatlabi na lamang ako at ibinaba ng muli ang phone ko. Ilang gabi ring mainit ang mga gabi ko, dahil kasama ko siya at kayakap habang natutulog, pero ngayon, parang ang lamig-lamig kahit hindi naman nakabukas ang aircon. Ibinalot ko na lamang ang sarili ko sa makapal na kumot. Ngayon pa lamang ay nami-miss ko na kaagad siya, pero ni hindi man lang niya yata ako naaalala.